So pag-usapan po natin yung trilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si President Biden at si Prime Minister Kishida doon po sa Washington DC. Okay? Alam nyo yung mga DDS, puro paninira. Pinapansin yung bakit yung si ganito, may dinner na ganito, bakit si ganyan, winelcome ni ganyan. Puro mga ganong detalye yung pinapakita. Parang pinapalabas nila na napahiya si Bongbong Marcos doon. Pero kahit tanungin mo, sinong Pilipino doon sa Amerika, sasabihin nila sa'yo, ay sobrang wine-welcome itong si PBBM. Isipin mo, US, Japan, das Pilipinas, kasama ka doon sa meeting at pinag-uusapan kung paano ka matutulungan ng dalawang bansang yun, di ba? So talagang paninira lang po sila at hindi nila matanggap yung pong nagiging success ni PBBM sa pagkuha ng loob sa mga malalaking bansa na ito. At ang para sa akin po pagdating sa kanyang economic legacy, legacy pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas, I think ito pong tinatawag nilang Luzon Economic Corridor. Okay? Ang pinaka magiging biggest legacy ni PBBM pagdating po sa ating ekonomiya. Okay? Tingin ko po. So ito ay pinost mismo ng mga pages ng State Department ng Amerika at yung mga embassy nila dito. What is the Luzon Economic Corridor? Okay? So basahin po natin The Luzon Economic Corridor will support connectivity between Subic, Clark, Manila, and Batangas. Okay? So, ano yung importansya ng apat na lugar na yon? Okay? Bakit yung apat na lugar na yon? Subic, dahil yun po yung sa dagat, sa port, dun sa side na yon. So, i-develop yan, yung mga ports dyan. Tapos yung Batangas naman, sa south, yan naman yung port naman pababa para sa rest of the country, di ba? So, pagagandahin din yung port dyan. Kumbaga, ilalagyan din ng mga improvements dyan. Tapos, yung Clark, yung dating base din nila, merong airport dyan. So, pagagandahin nila yung connectivity doon. And of course, sa Manila, yung sentro ng economic activity sa buong Luzon. Okay? So, together, the US, the Philippines, and Japan will accelerate coordinated investments in high-impact infrastructure projects. Okay? So, maaring ito ay including rail, ports modernization, agribusiness, clean energy, and ito yung importante dito semiconductor supply chains to further connect and drive economic growth in each hub. Okay? So importante 'yon, yung rail. Syempre, 'di ba, magkaroon ng mga riles, 'di ba? Siguro from Laguna i-extend yan pababa sa Batangas. 'Di ba? Ang laking tulong no kung sakali. Tapos ports modernization, pagagandahin yung mga ports natin. Clean energy, importante yan, of course. Agribusiness for food security, importante yan. Pero sa akin, ang isa sa mga malaki dito, isa sa pinakamalaki ditong pwedeng pag-usapan is yung semiconductor. At itong semiconductor, hindi lang to importante sa atin, importante din to sa Amerika. Okay? So yan ang gusto kong i-discuss din sa inyo Itong semiconductor, actually may article akong nakita na US, Japan to boost Philippine semiconductor workforce. Okay? The US and Japan committed on Thursday to help the Philippines develop critical and emerging technologies and train talents on cutting-edge technology. Kasi komplikado gawin tong mga semiconductors. Kailangan well-trained yung ating manpower at yan ang tutulong sa atin ng Pilipinas at Japan. At of course, sila yung malaking market din dyan. Sila yung mga leading din sa technology. And of course, yung semiconductor ginagamit sa mga computer at sa mga kung ano-anong mga technology na gamit. Diba? And palaki lang yan ng palaki in the future. As lumalaki yung consumption natin ng mga technology, diba? Kailangan ng semiconductor. At yung Pilipinas, meron tayong semiconductor industry pero napakalayo sa mga kapitbahay natin. Okay? Sabi dito, we intend to pursue a new semiconductor workforce development initiative through which students from the Philippines will receive world-class trainings at American and Japanese universities
to help secure our nation's semiconductor supply chains. This initiative complements the expansion of semiconductor investments in the Philippines that would strengthen supply chain resiliency among our three nations. Through the CHIPS and Science Act's International Technology, Security and Innovation Fund, the US and the Philippines plan to coordinate efforts to develop and expand the Philippine semiconductor workforce to strengthen the global supply chain. Yun yung keyword doon, global supply chain. Okay? Bakit? Bakit kamo? Anong kahalagaan niya? Kasi po, ito by comparison ang semiconductor industry sa Pilipinas ay nasa 6.8 billion US dollars, okay? 2024. Okay? Sa buong mundo, magkano yung sa buong mundo? Ito. Yun, mga 6 billion dollars. Kumpara sa leading na gumagawa ng semiconductors, Taiwan, yung kanilang sector accounted for 115 billion US dollars. So, ang laki. Mga times 25, yung pong laki nung Taiwan. Ang liit-liit nung Taiwan, di ba? Times 25, yung pong laki ng paggawa ng semiconductor doon kumpara sa atin. Kasi, na-master nila yung paggawa ng semiconductors. Talagang high-tech sila doon. Doon tayo na paghuhulihan, wala tayo ng mga technology at yung mga skill level na meron sila. Yan ang gagawin natin para i-improve natin para makahabol. Importante ito sa US kasi pag nagkagulo-gulo din dyan, pag nagkagulo-gulo din sa Taiwan, tatamaan itong semiconductor industry. 'Di ba? Mapipilay yung mundo kasi yung mga computer, yung mga gagamitin sa mga technology na gamit, 'di ba? Matatamaan, kaya importante na ma-secure yung semiconductor industry. Ito ay mabigay sa isang bansa na mas stable at kaalyado nila at yan ang Pilipinas. So imagine niyo, 6 billion US dollars tayo ngayon, madoble man yun, 12 billion US, triple o times 5, de 30 billion US dollars, napakalaking halaga nun at napakaraming trabaho ang magagawa nun, napakaraming pera ang ipapasok nun sa gobyerno at syempre may ripple effect yun sa ekonomiya natin. Okay, so napaka-importante itong semiconductor kasi this will only grow bigger. Di ba? Lalo tayong umaasa sa technology. So kailangan dito tutukan talaga at dito ang palakihin pa mismo at pausbongin pa. Okay? Kasi yung current na gulo sa China and Taiwan, syempre natatakot din sila doon sa supply nila ng semiconductor. 'Di ba? At kung i-check mo naman yung semiconductor industry sa buong mundo, semiconductor industry global, how much? Ayun, 527 billion sa buong mundo. Yung tapos tayo, ang ginagawa lang natin is worth mga 6 billion lang. O parang gatiting lang yung pong nagagawa natin. So napakalaki ng potential dyan. At yan ang alam mong kakailanganin in the future ng future na mundo. So yan, itong Luzon Economic Corridor na ginagawa, na pinaplano at gagawin nila ngayon at ifo-full blast sa Indo-Pacific meeting sa Maynila next month ng May. Yan po ang magiging biggest economic legacy ni BBM. In my opinion. Tingin ko. At yan po ay mararamdaman natin for generations to come. Marami pong Pilipino mabibigyan ng trabaho. Mas gaganda yung buhay doon sa Luzon Corridor na ito. Ang dami po ng populasyon natin diyan nakatire. 'Di ba? So sa akin exciting news at yan po ang nangyayari kapag meron tayong leader na magaling po, matapang at magaling makuha yung loob nito pong mga ibang bansa po na mga superpower din naman, 'di ba? So maganda yung mga nakukuha po natin. Yan po ang kapalit ng ating pagtulong sa kanila. Kumbaga dual purpose Dual purpose. Kumbaga napaganda na natin yung ekonomiya natin o na-secure pa natin yung pong mga natin kasi pag nag-e-ed ka tayo sa kanila o syempre mas nase-secure yung mga teritoryo po natin. Kaya dual purpose. Kaya ang ganda talaga. And I think talaga maaring hindi natin ma-appreciate kaagad, but I'm telling you, 'di ba?
10, 15 years from now, mararamdaman nyo po yung pagtaas ng ekonomiya dahil po sa mga malalaking industriya na ito, sa semiconductor industry at dun sa iba pang mga plano nila. Bukod dun sa mga tangible na mga infrastructure na ipagagawa, di ba? Bukod dun, syempre malaking tulong din yon. Pero ito pong tulong sa ekonomiya na to, kung mapapalaki natin yung semiconductor industry sa bansa, napakalaking tulong po niyan. At napakalaking bagay yan in uplifting our country and taking us out of poverty. Okay? So, yun guys, yun po ang aking opinion dito. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.